At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na si full chapter 1124. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga tayo magsisimula kay Morgan dahil kasama niya dito etong si Wapol at pati na rin etong si Vivi. At kasulukuyang nandiyan sila sa may headquarters na ito ni Morgan sa pagawaan niya ng mga dyaryo. At dito ay excited na talaga na mag-report etong si Morgan. At sabi niya nga dito ay i-report niya eto nga yung sa tungkol sa laban ni Shanks at saka nga sa laban ni Kid. At yung patungkol rin dito sa laban ni Lo at saka nga ni Blackbeard. At syempre yung patungkol kay Luffy, yung pagpatay niya nga raw kay Dr. Vegapunk. Pero dito nga ay nagalit etong si Vivi at pinipigilan niya etong si Morgan. Sabi niya nga na sinungaling etong si Morgan at walang matalinong tao yung maniniwala sa kanya. Pero dito ay sinasabihan nga ni Morgan etong si Vivi na manahimik siya at medyo naiinis nga din etong si Morgan. Sabi niya nga kapag di tumigil etong si Vivi ay ibubuking niya etong si Vivi kung ano talaga yung kalagayan niya. So etong si Vivi wala lang, hindi siya natakot dito sa threat nga sa kanya nito ni Morgan. But then ay pagkatapos nito ay may kita naman natin dyan na etong si Wapol pinipigilan niya etong si Vivi kasi nga ang tapang eh. So kumalmangalan daw etong si Vivi at huwag nga raw nilang galitin etong si Morgan kasi etong lugar na nga lang daw ni Morgan yung haven nila o yung safe place nila na pwede nga nilang pagtaguan. But then ay dito tuloy pa ngayon ni Morgan, sinabi nga ni Dr. Vegapunk na lulubog yung buong mundo pero hindi siya natatakot dyan. Bakit? Kasi nga raw etong bahay niya ay lumilipad sabi niyang ganyan. So mukhang eto na nga raw talaga yung era para sa kanya. So ang kulit lang nito ni Morgan eh. But anyways, ay pagkatapos nga nito ay talon dito sa may egghead dahil may kita naman dito na etong si Sentomaru ay umaalis na nga siya dyan sa may isla na yan. So nakasakay siya sa isang bangka at nililisan na etong egghead. Pero may kita dito na umiiyak etong si Sentomaru habang umaalis sa isla na nga na yan. But then ay sa kabilang banda ay may kita nga rin natin na etong mga Marines wala na, bagsak nga sila lahat dyan. At dito na nga biglang tumawag ngayon etong si Akainu. So dito dahil nga sa bagsak na yung mga Marines natin dyan kaya walang nasagot sa tawag ni Akainu. Pero eto nga biglang labas dyan etong si Kizaru at siya ngayon yung sumagot sa tawag nito ni Akainu. Pero ang tanong nga ni Akainu, bakit daw etong si Kizaru yung sumagot? Ano na nga yung nangyari dyan? So sagot si Kizaru, sabi niya nga dyan na lahat ng mga kasama niya, lahat ng mga Marines bagsak na at mubula na nga yung mga bibig nila, sabi niya ganyan. Pero once nga na nagising na sila, sabi nga ni Kizaru ay ipapareport na lang dito kay Akainu kung ano talaga yung nangyari. But then ay biglang sagot pa dito itong sa Akainu, sabi niya nga dyan kamusta na yung kanyang mission neto ni Kizaru, yung patungkol sa kaligtasan ni Saturn at pati na rin ng power plant. So nagawa ba yan ng maayos nga neto ni Kizaru yung trabaho niya? So mukhang nag-i-slack off na naman daw etong si Kizaru. Pero sagot si Kizaru, sabi niya nga dyan nag-wonder siya kung eto bang si Akainu ay nagawa niya ng patayin yung kanyang best friend, sabi niya ganyan. At pagkatapos nito ay dito na sumigaw ngayon ng husto etong si Akainu to si Kizaru at ayun nga galit na galit dyan etong si Kizaru. Sabi niya nga dyan ay kung nagdududa etong si Akainu sa kanyang ability ay bakit hindi siya yung pumunta mismo dyan sa may egghead at siya yung mag-check niyan, sabi niya ganyan. So sabi nga ni Kizaru dito, come and see for yourself you damn ingrate. So sabi gigil etong si Kizaru. Pero yun, sa summer natin kahapon, ang nasabing term na ginamit dito ni Kizaru kay Akainu, brat eh. Pero dito, ingrate. So siguro, hintayin na nga lang natin yung official na translation nito para malaman natin kung ano talaga yung totoo dyan. But anyways, ay pagkatapos nga nito, habang sinasabi ni Kizaru, itong mga salita na yan, ay dito nga niya naalala. Itong mga past nila o nakaraan nila ni Dr. Vegapunk, yung magkasama pa sila. At maging, yung ginawa niya nga na ito, yung pagtapos dito kay Dr. Vegapunk. At then ay pagkatapos nga nito ay dito na nang hingi ng tawad itong si Akainu. So sabi niya nga dyan, sorry brother,
Kasi nagulat etong si Akainu sa naging tono at saka sa reaction ni Kizaru. Kasi parang first time lang ata na maging ganyan yung reaction ni Kizaru. Pero eto nga sagot si Kizaru, sabi niya nga dyan na magdahan-dahan lang kasi sa pagsasalita etong si Akainu, sabi niya ganyan. At din pagkatapos nga nito ay biglang talo naman dito yan sa may Elbaf ship at saka nga kay Sunny. At may kita nga dito na yung usapan ng tatlo na to. So sabi nga dito ni Frankie, aba talagang na-cancel na ito ang kanilang party, yung celebration nila, isang inom lang tapos na. Pero ito nga sabi nga ni Jinbei dyan, naiintindihan niya kung bakit nga na call off ito ang kanilang party kasi nga hindi talaga nila nagawa yung kanilang main goal, sabi niya ganyan. Pero ito si Frankie sabi niya kung sa bagay tama nga naman kasi ang hirap nga rin kasi nga yung naging lagay nila. Yun nga, may mga kalaban silang Admiral Jam, tapos nandiyan pa yung 5 elders, tapos ang dami pang mga warship. So hanggang ngayon nga raw iniisip nga nito ni Frankie kung paano nilang nagawa na makaligtas dyan. So milagro daw talaga. At eto nga sabi tuloy ni Jinbei, oo nag-a-agree siya sa mga sinasabi nito ni Frankie. Pero ang rare daw talaga makita yung ganyan na si Luffy talagang down na down. Pero eto nga nagsalita na etong si Vice Captain si Zoro, sabi niya nga dyan na ano ba naman etong si Luffy, isa na siyang emperor pero naaapektuhan pa rin siya sa pagkamatay ng isang matanda, sabi niya ganyan. So dito sabi nila, wow ang lupit naman neto ni Zoro, ang harsh niya, sabi niya ganyan. But then ay pagkatapos nga sa usap ng tatlo na to ay dito may kita na nagising na nga etong si Lilith at etong sila Nami, etong si Chopper, si Sanji at pati na rin etong si Usopp yung kasama niya dito sa paggising niya. So dito medyo gulat etong si Lilith. So kaya naman etong sila Usopp pinaliwanag na kay Lilith kung ano yung nangyari. At ang sabi nga nila dito na nandiyan sila sa may Elbaf ship. So kaya yung mga gamit dyan talagang malalaki kasi nga yung may-ari ng barko mga higante. Pero ang tuloy pa nga nila rito na mahirap etong lunukin para nga kay Lilith, pero kailangan niyang malaman na lahat nga rin ng mga Vegapunks patay na. Siya na lang yung natitira at siya lang yung nagawa nga nilang iligtas. At eto ang tuloy pa ngayon ni Nami na hinit hard nga rin kasi ni Atlas etong si Lilith, kaya talagang possible na disoriented pa etong si Lilith dyan. Pero biglang sagot etong si Lilith, sabi niya nga dyan na oo naiintindihan niya, alam niya na kasi sinabi na sa kanya. So kaya dito tanong si Sanji, sabi niya nga dyan sino yung nagsabi dyan kay Lilith. But then ay eto nga sagot si Lilith, sabi niya nga ang kailangan niyang gawin ngayon ay umiyak muna saglit. So hindi niya sinagot yung tanong ni Zoro. At din ay pagkatapos nga nito ay dito na umiyak ng todo etong si Lilith. Pero maya-maya pa ay biglaan tumigil na rin sa pag-iyak etong si Lilith at makikita na etong si Luffy naman ay kumakain na pero hindi gantong karami yung kinakain niya. At eto depressed kasi etong si Luffy, down na down siya, kaya yung kinakain niya lang dito ano lang mga grapes lang ganyan. At sabi nga ni Chopper, nako talagang down na down etong si Luffy kasi nga 5 branch pa lang ng grapes yung nakakain niya, sabi niya ganyan. Pero yung kinakain grapes dito ni Luffy mga grapes kasi nung higante, kaya sobrang dami na nga rin nun. At so kaya naman dahil dyan ay dito na nga nilapitan ni Lilith si Luffy at sinabihan na tumigil na nga sa kamumukmok etong si Luffy. At ang sabi ngayon ni Lilith na oo, a second ago ay talagang umiiyak siya dahil nga sa pagkamatay ng ibang mga Vegapunks. Pero itong sinasabi nilang pagkamatay ng ibang Vegapunks ay nasa perception lang daw nila yan, ayan lang yung naiisip nila Luffy. Pero etong araw sasabihin ni Lilith ang totoo, at ang totoo ay lahat nga raw ng mga Vegapunks buhay silang lahat, sabi niyang ganyan. So kaya nga wag nang malungkot dyan etong si Luffy kasi ibig sabihin nito nagtagumpay nga raw etong sila Luffy na to pa rin yung kanilang pangako na protektahan, iligtas etong si Dr. Vegapunk dyan. But then pagkatapos nga nito ay dito na nga tuloy nag-celebrate etong Straw Hat Pirates natin. So dito nagpasalamat etong si Luffy dyan nga sa mga higante kasi nga sa tulong na binigay nila. At dito nga makikita natin na tuloy na sa pag-iinom, sa pagpa-party-party etong Straw Hat Pirates natin at kasama nga nila dyan etong si Lilith. At dito sa kabilang banda makikita natin si Robin ay naiisip niya naman yung patungkol nga dito kay Saul. Sasabi nga dito ni Robin kung pupunta sila dyan nga sa may Elbaf ay eto nga baka makita nila etong si Saul dyan. At then pagkatapos nga nito ay dito ay tuloy na sa paglalayag etong Straw Hat Pirates natin papunta sa may Elbaf. At eto nga excited talaga etong grupo na nga na to. Pero pagkatapos nga niyan ay dito na sa may Elbaf ay makikita nga natin etong misteryosong karakter na to na nakasiluwet pa nga rin hanggang ngayon. At sabi niya nga dyan, come. So nag-aabang na nga eto yung nakasiluwet dyan
na karakter. So dito makikita na etong nakasiluwit na karakter na to ay nakasombrero nga rin ng ganito, yung sa katulad nga yung sa kainuman na to ni Crocus. At yun pa ay nabanggit lang naman nung sa leaker nga natin na baka eto na nga yan yung sa kainuman ni Crocus. So baka lang naman yan yung karakter dyan, kasi may hawak din na bote yung nakasuluwit na karakter dyan, tapos ayun parang nagiinom siya mag-isa. But anyways ay ano lang naman yan, idea lang naman yan guys nung leaker natin na baka yung nakasiluwit na karakter dyan sa may Elbaf ay baka nga eto na yan yung sa kainuman ni Crocus. At yung sinasabi naman ng iba na baka nga eto na si Gaban. So mukhang si Gaban nga raw yung huling makikita ng grupo ng Straw Hat Pirates natin, na grupo naman o kagrupo naman ni Goldie Roger. But then ay pagkatapos nito is yan guys, so hanggang dito lang itong chapter natin. At ayan ay kung meron kayong mga analysis o mga kuro-kuro patungkol dito sa chapter na to ay pwede nyo i-comment yan dyan sa baba, at pipili tayo ng malulupit na analysis dyan o comment ninyo, tapos represent natin yan sa mga susunod na video natin. So lalo na sa patungkol nga dito sa misteryosong karakter na nga na to, so sa tingin nyo si Gaba na nga ba yan? So yun lang naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So huwag niyo pala kalimutan na mag-iwan ng like. So yun lang naman po, at ulit ay lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.